Gaano nakatagal nakatayo si Walter doon? Anong narinig nito sa usapan nila ni Vernel? Hay, hindi ko narinig ang pagdating mo. Mula nang sabihin niyang mahal niya ito, ay limitado na ang pananatili nito sa rest house. Minsan ay 1 o 2 oras lang para kumustahin siya, at tanungin ang pangangailangan niya. O kaya naman ay para lang samahan siyang magpa-check up. Alam naman niyang inilalayo na nito ang sarili sa kanya. Masyado kayatang busy sa kausap mo sa phone, anito sa mababang tono. Si Papa kasi, kinukumusta lang niya ako. Walang Kenji tingiti itong tumango, at dama ko ang tingin sa mga gamit pambata na nakalatag sa kama. Ano ang mga ito? Tanong nito at dinampot ang instrumental nursery rhyme CD. Gamit sana ni Baby. Nakatuwaan kong mamili sa internet. Kade-deliver lang nila ngayon. Wala kasi akong magawa, aniya at nakagat ang pang-ibabang labi, habang damang-dama niya ang tense iyong nagmumula dito. Hindi mo na kailangang gawin yan para sa kanya. I can provide for my child. Pinagsalikop niya ang mga palad. Gusto kong ibigay sa kanya para kahit wala na ako. Nagtaghis ang ngipin nito. That's the point. Mawawala ka rin sa buhay niya. Hindi mo na kailangan pa siyang bigyan ng kahit ano, dahil hindi ka magiging nanay sa kanya kahit na kailan. Huwag mo nang aksayahin ang pera mo, at ang panahon mo. Nagwawala ang kalooban niya. She wanted to argue the point. Pero hindi magandang salubungin ang galit ni Walter ngayon. May mas mahalaga silang kailangang pag-usapan. Huwag na nating pag-usapan yan. May kailangan kang malaman. Umupo siya sa kama, subalit tumayo din dahil hindi siya mapakali. May naghanap sa akin sa spa. Dumalaw sa Hawaii ang tita ni Vernel. Lalong nagdilim ang mukha nito, na parang may ulap na may dalang bagyo na dumaan sa mukha nito. Vernel, nag-uusap pa rin kayo ni Vernel. Huminga siya ng malalim. Tumawag lang siya, para sabihing may ipinadala siyang package sa tita niya, na nagbakasyon sa Hawaii. Pero nang ipagtanong ako doon ay wala nga ako. Nangatwira na lang ako sa kanya na nasa training ako sa New York, at kinaiinggitan lang ako ng mga katrabaho ko kaya sinabi nilang wala ako. Plano daw niyang puntahan ako sa Hawaii, para daw tiyakin na okay lang ako. Kinuyam nito ang kamao, at isinuntok sa nakabukang palad. Pero nakumbinsi ko siya na huwag nang tumuloy. Na okay lang ang kalagayan ko, at wala siyang dapat alalahanin. Subalit hindi iyon sapat para kumalma si Walter. Nakikita pa rin ang galit sa mukha nito. I know that man is trouble from the start. Lalo lang tayong nagugulo dahil sa kanya. Bakit ka pa kasi nakikipag-usap sa kanya? Angle nito sa kanya. Ano naman ang masama kung kausapin ko ang kaibigan ko? Tanong niya. Masyado nang ang maliit ang mundo niya. Pati ba mga kaibigan niya at kapamilya niya, ay lalayuan niya dahil lang sa kagustuhan nito? Gusto ba nitong tuluyan na siyang mawala sa sarili niya? Dahil di lang pakikipagkaibigan ang gusto niya sa iyo. Mahal ka niya. Anong masama doon? Wala naman kaming relasyon. Wala siyang ipinapakitang masama sa akin. Tinutulungan niya ang pamilya ko. Hindi ko alam kung bakit galit na galit ka, samantalang nagmamalasakit lang naman siya sa akin. Hindi siya magdadala ng problema sa atin, dahil nasolusyonan ko na. Hindi na niya ako pupuntahan sa Amerika. Paano kung sa susunod sorpresahin ka na lang niya? Hanggat nag-uusap pa rin kayo, hindi ka niya titigilan. Putulin mo ang ugnayan mo sa kanya. He'll only get us into trouble. Naiintindihan niya ito, pero sa pagkakataong ito ay parang sakal na siya. Marami na siyang naisakripisyo. Hindi niya kakayanin na may mawala pa sa mga taong malalapit sa kanya, dahil lang sa kagustuhan nito. Sobra-sobra na ang hinihingi nito sa kanya. Wala yan sa kontrata natin. You said I am the cut of my relationship and communication with me ex-lovers. I only got one. Taas noo niya itong tiningnan. Hindi mo rin ako pwedeng diktahan, kung sino ang pwede kong maging kaibigan o hindi. Hindi mo ako habang buhay na pag-aari, Walter. At lalong hindi mo rin pag-aari ang buong pagkatao ko. Di ko puputulan ang relasyon ko sa kaibigan ko, dahil lang inutos mo, kahit wala ka sa katwiran. Hindi naman tayo mag-asawa para umasta ka ng ganyan. Nakita niya ang pagpitik ng ugat sa pisngi nito. Anong ibig mong sabihin? Oras na manganak ako, kailangan kong bumalik sa dati, at ipagpatuloy ang buhay ko. Sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Ngumisi ito. Kay Vernel, dugtong nito.
Hindi mo talaga ako mahal. Oras na manganak ka, sasama ka sa lalaking iyon. Ang lakas naman ng loob nito na isampal sa kanya ang pagmamahal niya. Natinanggihan naman nito. Oras na mawala siya sa buhay nito, hindi naman titigil ang mundo niya. Kailangan niyang magpatuloy kahit na mahirap. At wala siyang huhugutan ng lakas, kundi ang mga taong nagmamahal sa kanya. Ikaw na rin ang nagsabi, na oras na manganak ako, mawawala din ako sa buhay ninyo. Dapat nga matuwa ka, dahil ngayon pa lang ay nagmo-move on na ako. Nagmo-move on na si Catherine, at nakikipagmabutihan sa lalaking iyon, samantalang dinadala pa niya ang anak namin. Hindi mapigil ang magsintir ni Walter, habang nasa gaming room kasama ang mga kaibigan. Wala sa isip niya ang mga billiard balls na nakakalat sa mesa, at kung paano ipapasok ang mga iyon. Hinayaan na niya sina Chrysler at Louvre na maglaro, habang nakikinig ang mga ito sa sentimiento niya. Pakiramdam niya ay pinagtataksilan siya ni Catherine. Di niya maintindihan ang sarili niya, at alam niyang mga kaibigan lang niya ang pwedeng magtiyagang makinig sa kanya. Tinasahan ng pitsa ni Louvre ang dulo ng billiard stick. Dapat nga matuwa ka na makahanap na siya ng iba. Hindi mo na kailangang mag-alala na magpipilit siyang manatili sa buhay ninyong mag-ama. Samantalang noong nakaraan lang, na-memorable mo ka dahil parang gusto yang maging permanenteng parte ng buhay mo. Ito din ang sinasabi ng isipan niya. Dapat niyang ikatuwa ang mga bagong pangyayari. But he simply couldn't find pleasure in it. It bothered him even more. Ang totoo ay nairita siya, dahil ayaw din niyang mapunta ito sa ibang lalaki. Oy, nagseselos ka na, tukso ni Chrysler sa kanya. Shut up Chrysler, angle niya at nagsali ng brandy sa baso. Itinukod ni Chrysler ang billiard stick sa sahig. Bakit ka naiinis kung wala ka naman palang nararamdaman para sa kanya? You have no hold on her. Anyway, that's a good sign. Nararamdaman kong hindi magtatagal at mapapasa akin na ang Lamborghini mo. Naaamoy ko na ang tagumpay. Uminit lang lalo ang ulo niya, pero para iwasang mahampas ng billiard stick si Chrysler, ay ibinalik na lang niya ang stick sa rack. Gusto kong mag-swimming. Sumunod na lang kayo kung gusto ninyo, sabi niya at tinalikuran ang mga ito. Walter, antag ni Louvre nang makalabas na siya. Sinundan siya nito. Nilingon niya ito. What? You are falling for her, and it's starting to show. Akala niya ay si Chrysler lang ang problema niya. Pati ba naman ito? No freaking way. Di ko kailangan ng babae sa buhay ko. Magsama sila ng lalaking iyon kung gusto niya, basta huwag lang siyang lalabag sa kontrata. Pagkabigay niya sa akin sa anak ko, bahala na siya sa buhay niya. Hindi niya mamahalin si Catherine. He admitted that he desired her. Pero di niya mamahalin ang babaeng bahagi ng pamilyang sumira sa pamilya niya. That would be the ultimate betrayal to her family. Hindi niya magagawang trader ang alaala ng pamilya niya. Your baby is healthy. The size is just right for 5 months. Wika ng doktor kay Catherine, matapos ang ultrasound niya. No more morning sickness for your husband. Isang tipid ng ngiti lang ang isinagot niya. He is fine. I hope hindi ka masyadong nag-iisip at nag-aalala. Nakakaapekto iyan sa bata. Nakakaapekto rin kung sasama ang loob mo. So as much as possible iwasan mo iyon. Sabihin mo rin iyon sa mister mo, bilhin nito. Hindi niya alam kung paano iyon sasabihin kay Walter. Heto nga at wala ito para sa check-up niya. Nakita niya sa isang online magazine ang larawan nito sa isang party, nang nakaraang gabi lang kasama ang isang Sandra Crisostomo. Maganda ang babae, sexy at sophisticada. Executive daw yun sa isa sa kumpanyang hawak ni Walter. Mukhang mas abala ito sa mga ganoong klaseng babae. She didn't really care if he was too busy with work, or with another woman. Pero nangako ito na sasamahan siya pagpapa-check up, at hindi nito nagawa, iyon ang pinakamasakit sa kanya. Kahit man lang para sa bata, ay di nito tinutupad ang pangako nito. Papalabas na siya ng klinik nang makasalubong niya si Walter na tumatakbo papuntang klinik. I am sorry. Medyo na late ako. Medyo. Nakataas ang kilay niyang tanong, mali yata ang nailagay mong appointment sa scheduler mo. Tapos na ang check-up ko. Pauwi na nga ako Mr. Evaristo. Saka siya lumabas ng klinik, at iniwan si Walter. Taas noo siyang nagmarcha papunta sa kotse.
Pagsakay ay isasara na sana niya ang pinto, pero naisingit ni Walter ang katawan at umupo sa tabi niya. Matiim na matiim ang anyo nito. Bakit basta mo na lang akong tinalikuran at iniwan? Kinakausap pa kita. Sumandal siya. Pagod na ako. Sabi ng doktor na bawal akong ma-stress, at bawal sumama ang loob. Kaya kung makikipagtalo ka lang sa akin, sa susunod na lang kapag pwede ng ma-stress. Ipapaschedule ko sa iyo. Bago na naman ito may masabi, ay ipinikit na niya ang mga mata. Nakakapagod din ang mga nagdaang araw sa kanya. Mahirap magpanggap na di siya nasasaktan sa ginawa ni Walter na pambabalewala sa kanya. She couldn't function well with a heavy heart. Di niya napaghandaan ito. Pakiramdam niya ay sasabog siya. Hindi siya nakatulog pero nanatili siyang nakapikit habang biyahe. Dumilat lang siya nang ipasok sa gate ang kotse. "We are here," narinig niyang asal ni Walter. Inalalayan siya nitong bumaba ng sasakyan. "Look, I apologize if I am late." Biglang may mga papers na pinapirmahan si Sandra sa akin. Nang marinig na si Sandra ang dahilan ng pagkadili nito, ay nag-init ang tainga niya. "Hindi mo kailangang mag-apologize. Nagawa ko namang magpa-check up nang wala ka. Kaya ko namang mag-isa. Hindi ko naman sinadya na malate. I know that you are a very busy man. The baby and I are healthy. Oh, you missed the ultrasound session." Dinukot niya sa bag ang pictures at inabot dito. "Here's your son." Napanganga ito. "Lalaki ang anak ko." Asal nito at hindi maitago ang kaligayahan sa mga mata. Gusto sana niyang tikisin ito, pero di naman niya kayang ipagkait dito ang mga bagay na namiss na nito. And here is the DVD to complete the experience. Next time kung masyado kang busy masyado, pwede ko namang i-email na lang sa iyo ang picture ng ultrasound ko. For the videos, I will upload them on YouTube. Para naman mas convenient sa iyo. Di mo na kailangang magtiyagang pumunta dito. Nagsalubong ang kilay nito. "Why are we having this kind of conversation? Na-late lang naman, ako. Bakit parang napakalaki na ng kasalanan ko? Hey, hindi ako galit dahil na-late ka. No big deal. Nahihiya nga ako dahil malaking abala to sa iyo. You are a very busy man. Huwag ka nang magpakapagod na pumunta dito. You did your part. I am pregnant now. All you have to do is wait for the baby to be born. Magsiset na lang ako ng appointment sa sekretarya mo, kapag malapit na ang due date ko. Ayaw mo na akong makita." Tanong nito. Kung pwede nga lang ay hindi na ito umalis sa tabi niya. But she had too much pride to ask for that. Masyado na siyang nasaktan para hilingin pa iyon. "No, I am afraid it's the other way around. Ayaw mo akong makita. Ni ayaw mo nga akong kausapin kapag tumatawag ka. Puro si Aling Yali kausap mo. Hindi ako manhid. You are just imagining things. Hormones lang iyan. Wala naman talagang problema, pinapalaki mo lang ang issue. Hormones." Tumawa siya ng pagak, kahit na mangiyak-ngiyak na siya. What a nice escape. Ako pa ang may problema ngayon. Napaka-convenient para sa iyo na isisi sa hormones ko. Kung ayaw mo akong makita, wala namang problema. Naiintindihan ko. Huwag lang ganito na pati anak natin idadamay mo. Tinitiis niya ang malamig na pakikitungo nito sa kanya. Matitiis niyang may kasama itong ibang babae. Pero nasasaktan siya para sa anak niya, na nadadamay dahil ayaw nito sa kanya. Bumantong hininga ito. "If I'll upset you like this, mabuti pang sa next check-up na lang tayo magkita. Bilin ng doktor huwag pasamain ang loob mo. Bakit di na lang pagkapanganak ko? O mas gusto mo ipa-deliver ko na lang sa bahay mo ang bata?" Napailing na lang ito. "Magpahinga ka na." At iniwan siya nito sa silid. Napahagulgol siya ng iyak, nang marinig niya ang ugong ng sasakyan nito. Umalis na ito. Tuluyan na siyang iniwan. Dapat na siguro siyang masanay sa kakapiranggot na atensyon ibibigay nito mula ngayon. Sa ganitong klaseng setup, isang malaking kasalanan ang magmahal.